Dito tayo sa ating Davao Peace and Security Press Corps. Maraming thank you sa The Royal Mandaya Hotel. Kahit na po busy at saka very hot yung weather natin, but you are still here and we are still here celebrating, of course, our press conference, and that is the Yuletide season. Tama, John? Tama. Okay, so guys, no, mag-inusara, twice ni. Pero si Ma'am Salvacion, Evangelista habol din. Hindi po nakatuloy yung dalawa, kanina lang din, mga alas 8, kay may emergency daw. But anyways, the show must go on. Good morning, Major Ruben Gadot, sir. Maayong buntag, sir. Ma'am Ruth, good morning. Maayong buntag sa katibukanan sa Davao Peace and Security Press Corps ug other media personalities nga naadiri karon. Okay, thank you, sir. So, give us muna sa update sa ato ang kampanya, sir, sa 10th ID. Asa na ta paingon since the Davao region remains to be insurgency free, kung saan na yung direction ng ating kasundaluhan sa 10th ID, sir. Yes, ma'am. I-grab na po na ko ni siya ang opportunity, ma'am, sa ato ang pag-update sa katibukan ng accomplishment and activities sa ato ang division for calendar year 2025. No, kay mo naman niya ang last nga bulan base mabisita mga the following days or weeks. So hinahinayon ako as fast as I can nga ma-deliver ang ato ang update sa 10ID before we go to the ways forward or way ahead sa ato ang campaign, no. So tama to, Ma'am Ruth, no. Since June 2025 wala naging presensya sa NPA sa ato ang area, or ginatawag nato ni zero active NPA units or even individuals diri sa tibok joint operational area sa 10ID. So dili lang ni siya basta-basta nga insurgency free. Daghan kayo insurgency free areas sa tibok nasod, but kana nga area naagya po yung mga remnants na mga nabilin, no. Naapoy areas sa Pilipinas nga particular sa West Mincom area nga dismantled ang SMRC, ang regional committee nga bilang confronted threat, but naay other units sa CPP and PNDF sa other areas nila. So ang kalainan sa to sa 10ID is ang katibukan ng area sa 10ID kung asa naay tropa, naay jurisdiction ng 10ID, wala naay presensya sa NPA. So with that, gamay lang balik sa atong panahon para lang makita kung saan ato ang mga gipangbuhat nganong na totally defeat nato ang SMRC, and at the same time na sustain nato ang hard fought, no, gains nato pag-abot sa insurgency free status. First is ang ato ang focus military operation. Number 1 gid siya permit, no. Ang core competency sa ato ang military is war fighting, no, kung atong tanawon. So ang 10ID nakakandak og 60 ka combat operations resulting into 5 encounters. With that 5 encounters, tulo ang naay significant result at which na neutralize, no, namatay sa enkwentro ang tulo ka NPA. Dili lang basta-basta ni siya lang ang mga NPA, but mga officers nila. Kung mahinumduman nato si Jeffrey Casal alias Lalay, ang Vice CEO sa Jaguar, og si Albert Chavez ang CEO sa Jaguar mismo. Then nasundan ni siya sa apprehension sa katong tibuok remnant sa SMRC led by Nikki Kaniki or Charis Banyes, no, sa SMRC dito sa Agusan, Bunawan, Agusan del Sur. So sa tuang combat scoreboard, we have a total of 705 ka CTG personalities, either na kuha na to sila pinagi sa encounter, na capture na to sila sa ato ang mga operations, o kasagaran diri is surrender. So 705 CTG personalities along with 238 assorted firearms categorized as high powered firearms and low powered firearms. So with that, maingon na to nga na totally defeated na to ang Southern Mindanao Regional Committee in terms of its armed threat group components, no. So sa iskutan ng sustainment operation or stability operation, para lang
ma-maintain na to ang ato ang nakabutang insurgency free, daghan po tay mga activities under sa stability operation. So dili na ni siya about sa physically nga mga combat operations gyud, no? Nalang tay mga more than 26,000 ka mga combat sustainment operation, more than 32,000 checkpoint operations, and more than 31,000 patrol-based operations, and more than 16,000 critical infrastructure and investment project support operation. Mo ni siya tong ginasecure na to ang mga flagship projects sa ato ang government o sa uban pa nga mga sectors, no? Also under sa ato ang stability operation, we have conducted more or less 38,000, no, ka nagkalahi nga activities, namely ang pag-deploy og mga community development teams, no, ang naga-supervise sa ato ang mga people's organization, ang deployment sa mobile community support and sustainment teams, community outreach program, information education campaign, sectoral engagement activities, IP engagement, project programs in conflict affected areas and disadvantaged areas, IP rights advocacy programs, deradicalization, healing and reconciliation, and former rebel summits. So kini siya nga mga nagkalain-laing activities, dili lang ni siya basta-basta nga ginabuhat lang sa military, no, but in collaboration gini siya sa ato ang mga government agencies para ma-deliver ang mga services. Isa ni siya ka essential factor para mapugna na to ang recovery efforts, no. Ang sundalo posible na to na makaingon nga dili nila na kaya or ang kapulisan banggaon para makabalik sila kay ready ta, capable ta, daghang tag but isa sa atong ginatanaw diri is ang lisod nga madipinsahan sa sundalo is ang mga exploitable issues, no, kung naikulang pasilidad sa mga sitios, ang kapobrehon, basi kung sa kamayo ang atong sundalo pag-abot sa iyang skill sa iyang core competency niya, dili gid na siya basta-basta masolve. So kinahanglan nato ni mga collaborative activities, no? And also aside from that is kining ato ang HADR operation or humanitarian assistance and disaster response, no, nga mga activities. Wala ra ni siya nagpakita, no, nga basta lang ang military prepared, military alone, but in collaboration gihapon ni siya sa ato ang mga nagkalain-lain nga government agencies, lalo na gid sa kaning pag-save of course sa kinabuhi pag naay mga man-made o natural calamities, and also ma-restore ang normalcy sa kanang giyagyan og mga disaster. No, natay mga rapid disaster assessment and needs analysis or RDNA, no, 68 ka activities, evacuation 42, retrieval operations 186, search and rescue operations 222, relief operations 338, manpower assistance 520, road clearing operations 774, security assistance 233, transportation assistance 179, attendance to conference and coordinating meetings 53, and support to RDNA activity 6, a total of 1,921 activities related to humanitarian assistance and disaster response. And lastly, pag-abot sa ato ang law enforcement and support operations, ang ato ang gina-report diri kasagaran is kini ato ang Task Force Davao, no, to include ang under sa ila ang Task Group Samal, no. For calendar year 2025, TF Davao apprehended a total of 504 personalities, no, related to drug cases, no. In terms of grams, nakadakop ang ato ang Task Force Davao og natigom nga 2,488.62 grams of shabu with a street value of more than 17 million, and 1,486.43 grams of marijuana, a total with a street value of 186,182 pesos. Also apprehended 1 high-powered firearm and 28 low-powered firearms. So mo ni siya mga sirs and mga ma'am ang ato ang modest nga accomplishments sa ato ang 10ID 10 Infantry Division kauban ang ato ang mga line units. Pag-abot sa totally defeat kinato sa SMRC, sa armed threat groups again, and sa pag-sustain nato sa ato ang mga
nakabutan og ang atoang participation sa mga mekanismo sa atoang whole of nation approach. With this, sa pangutana ni Ma'am Ruth kanina, no, ang sa mga musunuday, kabaluta, dugay na nato ginaingon nga the Armed Forces of the Philippines has already shifted its focus from internal security operation into territorial defense operation or kinatong itawag na AES o external support, external security operation natin. No? So sa atong ginabuhat ani, kay wala man ta, layo-layo man ta mismo dito sa taas og tension nga area which is ang ato ang exclusive economic zone, no, sa West Philippine Sea. So ang ato ang mga taskings is just to i-monitor ang mga clandestine operation, dili lang man po sa isa ka lugar nga foreign countries, but all foreign countries nga naay mga clandestine operation nga naay potential nga nagakandak og espionage sa to ang nasod sa Pilipinas. At the same time, ang ato ang preparation sa battalion size nga mga movements or bigger than battalions o interoperability sa other units sa ato ang Philippine Army. So that's all sa ato ang 10ID updates pag-abot sa ato ang campaign. Mga sirs and mga ma'am. Okay, thank you so much, sir, for that comprehensive report. No, sana mo maka-follow up mo ato mo kompleto na, no. The whole ano na to, sir, no. 2025. Wala siya naminaw, sir. Yes. For the 2026 again, utuhon ako sir katong sa part sa ato ang pag-shift of focus from external, so most likely lesser ato ang activity supposedly kay sa mga internal security operations. Labi na ni. No, yung iba isgutan na to, no, mga pag-address sa mga socio-economic issues, no, even sa ato mga people's organization, no, nga LGU led na ni siya nga mga activities supposedly para maka-focus na sa ato ang external security threat, no, gina-confront. Aside from that is again katong ato ang pag-address sa mga urban operators na to, sa mga communist terrorist groups affiliated ng mga organization, no, diri sa urban area. Kung asa mo'y pinakataas og potential nga maka-initiate og resurgence. Yes, sir. Okay. So, kung si Kon po ang tagot to, tete, ang napili, si General Locubo ang naimong PNP chief, purot nung na sila tanan. Anyways, sir, katong ipangayang nga data, sir, with regards sa itong mga POs na to nga nahatagan o mga livelihood assistance gikan sa Department of Agriculture. Kumusta to sila, sir? And pila to kabuok gani, sir, itong nakadawat sa maong assistance, and unsa usually ang livelihood assistance na or katong mga panginabuyan gihatag sila? Yes, sir, no. We have continuously monitoring a total of 943, no, ka people's organization sa ato ang monitoring pa lang ni, of course, sa napud tay mga other counterparts like sa PNP or any government agencies nga napoy sariling gi-monitor gyud, no. Mostly aning 946 is kita-gid ang nag-establish ani during the time nga kusog pa nga to ang mga immersions o nga to ang clearing operation sa mga affected barangays pinaagi sa ato ang community support program ng mga operators. So sir, sa 943 naatay recorded, no, kung ang pangutana is about sa intervention sa ato ang Department of Agriculture. We have a total of 230 monitored nga mga interventions coming from Department of Agriculture. 230 POs, no, nga naay mga ano. Pag-abot sir sa ilahang mga livelihood, no, daghan man. Actually, na coconut and vegetable farming, tilapia production, rice retails or kaning general merchandise, hog raising, chicken dispersal, even lending na gyapon, poultry production, abaka production, so cacao and bean production, daghan gid sir. Mostly manggod magdepende ni siya sa particularity sa mga area sa atong mga people's organization.
No, kung ang ilaha dito sa Talaingod nga part, Muslim, mga abaka, ang ilang i-request nga mga livelihood related to abaka. No, kay nag-attempt na taan na sa una kanang mga high value crops ng mga gulay, usahay wala sila maanad sa anang pinabuhi ang ato ang mga IPs. So mo to siya sir ang ato ang mga record nga nagkalahi-lahi nga mga livelihood projects nga na-award sa ato ang mga ano. So kanto akong naisgot nga 230 exclusive lang to siya sir sa agency nga DA. Although na po yung mga partnership nga sabay siya during sa uban nga ano nga related apil lang DA. Na po yung mga DA, DOLE, BFAR magkauban depende sa livelihood kay usahay convergence ang efforts nga ilang ginahimo. May natay breakdown sir kung kato sa 230 asagikan ning mga POs. Yes sir. Sa agusan para dili maano no ilatag lang ako ang joint operational area sa 10ID dili lang na siya Davao region. Natay part sa Sarangani, sa Southern Bukidnon ug sa Caraga region. So from Agusan del Sur, 7 sir ang naay intervention ang DA sa livelihood projects nga na-award sa ato ang with that 943 along with that 943 POs. 7 sa Agusan del Sur, 23 sa Bukidnon, southern part sa Bukidnon. Unom sa Cotabato, 42 sa Davao de Oro, 90 sa Davao del Norte, 29 sa Davao del Sur, 16 sa Davao Occidental, 4 sa Davao Oriental, 1 sa South Cotabato, 11 sa Sultan Kudarat o isa sa Toa sa Surigao del Sur. Yes sir. Based sa inyo monitoring karon sir or sa pagpangamusta sa latest lang ninyo nga pagpangamusta ani nga mga PO sir. Kumusta ang ilahang panginabuhian karon sir? Kuan ba? Tawag ani nabay development and sustainable ba ang nahimong tawag ani intervention sa maong ahensya? Pag-abot sa kaning assessment sir no, evaluation, first ang ato ang intervention sa military nga part, definitely dili ta ang agency nga makahatag sa ilang livelihood. But kita ang agency nga hangtod karon kauban sa ato ang mga people's organization. Sugod sa katong pag-establish sa ilaha, paghimo sa ilang mga bylaws, membership, pagpa-register sa DOLE or accreditation sa munisipyo nadara ang ato ang 10ID. So even until now naatay deployment of community development teams sa mga areas kung asa mo nang makita niyo ang mga pages sa ato ang mga battalions na nagtabang nagharvest og tilapia, naganog mga manok, and other activities nga related sa pag-supervise o pag-assist sa ato ang mga POs. So kung ato ni siyang isumatotal, dili na ko siya maingon gid nga mahatag nga naglambo or kay naatay categorization na ginatawag no, naatay mga categorization na ay intermediate nga category or status sa ato mga POs or nagpabiling gid nga kanang wala pay dako nga intervention or livelihood projects nga na-award sa ilaha. Igo lang gid na organize mga ana nabuo na conceptualize ang ilahang na-register siguro pag-ana. But, wala pa gid siya kakita o wala pa gid na-awardan og livelihood projects. Naabot ay intermediate, although na ang categorization, kaniya mga POs nga naana siya ay livelihood, but atras abante lang gihapon, no? Daghang challenges nga giatubang, maybe sa mga trainings, sa pag-handle sa gamay nga entrepreneurship nga mga butang, ilang mga knowledge, skill, but tuloy-tuloy. Wala paghihapon actually kita. But we also have this advanced category sa ato mga people's organization. Kung asa, dili lang na sila basta-basta gakita sa ilahang mga livelihood projects nga na-award sa ila, but even nakadungag nag-membro, kadungag naglain nga So sir, nakategorize gina sila sa ato ang categorization nga basic, intermediate ug advanced. So sa data sir naatay 398. For that 943 ka people's organization, ang pinakataas og number is kining 398.
almost 400 ni siya nga naa paghapon sa basic category. Naapay mga POs diri nga even ma-dissolve na lang siya tungod gid sa kakulangan sa interventions nga walay livelihood. So sayang no na-establish na to sila din kung maana man lang. So nganong ginaingon ako ni dili para protektahan ang organization o kung sa man nga anong na dili na to maingon nga napabayaan kay again akong klarohon na intervention ng Philippine Army even sa ilang establishment hantod karon even ang tinaw basig naapaghapon na dito ang atong military. So despite sa ani nga mga efforts naay dili makontrol ang atong military which is ang funds no maunang ang uban nagpabiling nga basic o worst pa is katong mga nabuo dismantle pa sila along the way kay wala man sila ginakita no. So 398 ang basic category, 275 ang intermediate o ang 270 ang advanced. So kung atong tanawon, kung atong isulod sa sir sa analysis ang konteksto sa ilang ang pagiging progresibo sa ilang ilang mga livelihood projects kaning 270 gid kaning mga nasa advanced category out of that 943. So ginaingon na to ni dili para magpansinay ang mga lahiling agency but para makita ang problema nga kinahanglan pagyud og mga interventions ang atong mga people's organization no. Dapat lang po sa ato ang mga naglalayng agency labi ng LGU sa taas pa ang insurgency problem sa tuwang Davao region dapat nato timan-an nga wala tay lain pangandoy sa una para ma-organize ni sila og mapasurinder kay uban ani nila is underground mass organization or National Democratic Underground Mass Organization ni siya sila sa mga CPP, NPA, NDF. Isa sa butang anong napasurinder nato ni sila is giingon nato nga naay programa para sa ilaha. Naay livelihood nga nagatang sa ilaha. So ayaw mo pag sa mga propaganda sa communist terrorist groups nga magtindog sila eskwelahan, kayuhan, trabaho sa inyo nga dili na tinuod kay nadiri sa gobyerno. So nanurinder sila karon. We have the data nga naay 270 nga in advance na. So pero ang kanindot ani kabalo ang ato mga people's organization nga nanikamot kita nagtinabangay but siguro kinahanglan pa nato dungagan para ma-prove nila nga tama tong ilang desisyon nga ni suporta gid sila sa programa sa gobyerno o salikway nila ang propaganda nga programa sa Communist Party of the Philippines NPA-NDF. Wala sa katong intervention ninyo sa Talaingod atong 2 years ago at ato sir no katong ilahang fiber nga Daratex na wala nagipalit. It's because of katong mo lagi to katong mukan wala nagipalit to ilahang fiber nga ilahang produce dito, di ba? Same scenario. Yes. Dili na to siya sir about lang sa 10ID no. Grabe na to siya o convergence effort, collaboration, even niabot na siya sa regional development Vision Order Council sa regional level para lang ma-address na siya nga problema. So naginahinay actually natamnan na tong bago sir, tong lahi nga klase nga variety sa abaka katong nagbarato nga nakalugi, na-replace na to siya actually. And continuous to siya. Nakapila ta karon og hatag og seedlings ang pinaagi sa lahi-lahi nga mga interventions para sa mga bagong seedlings and at the same time kung wala ko nasayop nakaduha na ka-harvest sa katong replacement nga bagong variety sa abaka pa. Hinahinay sa to ang mga kaigsunan sa Talaingod. Thank you. Si Zaira o Jaco. Hello, sir. One question lang, sir. Sir, natay stabbing incident kagahapon sa Kalinan and there is kanang personnel sa task force Davao ang na-involved kay murag namutay response nga nahitabo ato nagka-encounter ba kay ni sukol tong butan nato katong suspect. So karon gi custody ang katong task force Davao na personnel. Nabatay own investigation kabahin ato nga incident, sir. Pa-clarify lang ko ma'am sa unang medyo wala na ako nakuha tong first part. Natay stabbing incident, sir, sa Kalinan. Naipagpanunggab na naitabo sa Kalinan kagahapon and na-involved lagi na naresponde nga task force personnel.
So nabatay own investigation ani o unsa ba nato nga klase nga pag-responde pud ani. Na-involve ang sa task force Davao, no? So, pasensyahe ko ma'am, no? Wala ko detalye, but kaya nato ni siya tubagon nga pangutana, no? So, kung involvement na siya kay nagresponde or sa scene gyud na involved na daan ang ato ang task force Davao, automatic na siya, no? Dili lang ni sa TF Davao, sa tanang unit sa Philippine Army as immediately after sa isa ka incident, even wala pa ng spot report, mag-conduct na kaog investigation. Immediately follows ni siya sa kaning ato ang QRT, no, kung sa mga incident. So dira na siya ma-determine kung say ano sa personnel involved, no. Pasensya ma'am, wala ko ka ano kay sa incident, no, but kung ang imong ginamin is involved ang ano sa gubot sa ano ang ano I-responde sir ang ano napatay niya tong lalaki ano suspect. yes. Sige. So, common man ni dili man ni siya ingon nga ano nga ano no nga incident, but kung nay mga ani nay lateral investigation ang ato ang unit sa army pag mga ani, but focus gini siya sa administrative lang ni siya kay sulod naman ni siya sa mga investigation sa PNP para dili ta ma-confuse pag abot sa ato ang mga balaod sa ano. Ang military dili ni siya shielded or na isolate sa ato ang criminal proceedings ug sa ato ang balaod. Kung unsa ang balaod sa civilian mao na siya. So kung na investigation mahitabo kay naay nahitabo kung unsa ang kung ay na-file nga kaso, appeal na sila. Magkanda kog investigation ng ato ang sa military nga side, no, dili man lang man sa anang incident is administrative gini siya naka-focus kung naabay violation ng tropa para ma-discharge siya or ma-sanction siya. Or kung wala man, makatabang to sa investigation nga ma-acquit siya kung unsa man ang ano. But again, dili na siya mawala dito sa normal nga investigation sa to ano. And kung naay update sa investigation, ano na to na ma-update na to. But admin. But kung na may ano ang police definitely ang police na report ana pag-abot sa initial findings nila. Yes, is OP na siya kay ikaw man ang primary nga involved sa atong ano. So kinahanglan ka imbestigahan, no? So again, dili na nato na covered unsa na siya ang ano mugawa sa investigation kay basically kung imong tan-awon ang ano sa balaod is ang defense nato ana is either self defense. Wala mo pag mao na magina siya, no? Ang grounds no sa self defense mora na ang imong armas dira para ma-acquit ka kung na may case against sa imuha, no, kay murag unsa man na siya homicide kay na may namatay. Okay, Francis. Yes sir, ang ato ang record is we have a total of 705 ka CTG personalities nga nag-surrender, 238 ka firearms, no, ang ato ang nakuha for the calendar year 2025. With that, naatay 5 ka encounter sa 60 ka combat operations, brigade, battalion and company size operations, sa 60 ka operations atong nahimo nga combat operation. Nagresulta siya sa 5 ka encounter. 3 ang mapatay nga NPA, 2 ang HBI sa 3 ka NPA. Then naatay 19 no ka anti-personnel mines na nakuha og 4 ka temporary encampment. So mo na ang ato ang combat scoreboard pag abot sa ato ang kampanya sa ano. Pero outside the border dito mga encounter. Sulod ang duha isa, no? Katutong sa boundary nga gidiscuss nato dati from Lingig
og ano nga nagtabok-tabok lang na dito ginato na ano sa Boston o sa Katiil ang uban nga encounter, no? Then sa Lingig og sa Loreto tong isa ka na apoy casualty ang NPA. Yes, karon na siya katuig. January 2 date. Na data. Sir, nagbibisita si RD sa City sa Yes, mostly ang ilang giisgutan is about sa preparedness good sa ginatubang natong HCDR, no, kaning humanitarian assistance and disaster response. So more on disaster ug ang unsa pang matabang sa collaboration sa OCD 11 ug ang ato ang 10ID. But dili man ni siya bago sa to ano si RD kay dati na to ni siyang member sa MCAG, no, then sa ato ang Army Transformation Roadmap no advisory group nato ni sila actually dati. Pero how about ito mga equipment sa bahay sa preparedness wise? Yes, no, okay man ang ato ang ano ang preparedness nato. Ang importante lang is ang sistema, no, kining lalo na yung mga incident command post, no, masunod gyud, no, during disaster dili kay ano isa na siya sa kadakong atabang sa OCD, no, kanang og kanang sa to ang LDRRMOs nga synchronize ang ato ang movements para malesen. Natay mga history in the past nga natay mga rescuers na even ang atong rescuers na himong casualty pa. So ginalikayan na to. So mo ni gina-intensify na to ang ato ang mga collaboration. Uban na ang mga training o preparation sa mga equipment, no? Ang nag-surrender karon nga year sa sulod sa 705 ang ato ang surrendered is 640 should mag-add ba? $72. 672 out of 705 ang surrender, no? So karon lang sir. No, tulo ang patay again og 21 ang captured. A total of 705. So gayan kung compute ba kay bulag-bulag. Sir, karon sa person na anniversary ng CPTLA, ano man yung preparations sa mga part sa atin? Yes sir, no, pirmi gihapon taga prepare although 3 years na ta ga celebrar sa ato ang status as insurgency free, but ang kalainan lang na may remnants tong mga niagi tong 8 ka buok na nabilin from 24 ninaog from 2024 24 ni sila ninaog hanggang 25 June 13 to be exact nadakpan ning 8. So definitely wala siguro sila mag-celebrate dire. Wala sila i-celebrate kay wala mag-celebrate siguro sa ano nga istorya sir, no, but again naka-alerta pag mga ani, no, sa ato ang ano natay mga territorial forces, ato mga detachments, natay mga mobile community support sustainment teams nga kanunay gihapon nagatuyok sa mga kabukiran. O sa akong explanation ganina, dili lang ni siya ang ato ang pagpugong is about sa physical, ang ato ang gina-establish is physical barrier. Kaning nay army magtuyok-tuyok gihapon, mga kapgo, mga pulis. So like physical barrier lang ni siya. Kung sa hisgutan ng naay mo balik na NPA sa atong area, kun dili naay gid tawag nga psychological barrier, no, kanang in short ang ato ang communities maningkamot nga mahimo silang conflict resilient communities, no, kanang masig unsa pa nang sulod na idala propaganda
dili na sila ma-deceive kay ano, of course dili sila ma-deceive tungod kay nakita nila nagid ang mga programa sa gobyerno tinuod nga nay services dili lang basta ing nakontra lang nato ang narrative sa CTG dapat nagi action. Diyan, ano ako question lang, connection sa doing celebration sa students na, especially sa mga border programs, dapat tayo mga personality side. Yes sir, naatay regular no sa mga control points nato na namagid na ang TF Davao but kagabi ilang nag-deploy ta og 63 ka additional personnel sa TNID coming from different battalions gi-augment nato sa TF Davao para lang sa mas ma-intensify pa nato ang mga security assistance nga mahatag diri sa mission order sa Davao City. Magdepende na siya sa tuang commander. Sa akong tanaw wala pa ni sila na-deploy gyud kung asa but pwede ni sila actually sa control points, pwede po sila diri sa city. Kung asa din necessary o asa sa pananaw sa ato ang commander sa TF Davao Colonel Marinas, sila mas may deploy. Okay. Isa pa yung mga mangutana. Sige na. Tiga may rata. Ikaw doon, pangutana pa doon. Napakailang question. Di na pa siya. Dagdagan na pangutana. Blok po, dagdagan na siya pangutana. Isa pa yung mga mangutana. Kung sa may katutukan, Ayan. karong December, mas napay mga Mostly kay again wala man gid tay 24/7 man gid yun sir ba ang trabaho sa ato ang military. So aside from ato ang mga preventive deployment no sa ato ang mga boundaries sa ato ang joint operational area, naka-focus kita mostly ron sa security, deploy pag security sa pag-celebrate sa lalo na ng Yuletide season no. Daghang mga LGUs, particular na yung mga kapitolyo, na yung mga munisipyo nga nag-establish og mga peryahanan, mga children's park nga ang mga katawhan mo visit kada gabi no sa isa ka mga establishmento. So mostly naatay mga deployment gyud gyapon ana. But again katuto siya sa mga mata sa urban or sa mga baba. Ang atong sundalo sa bukid di man ginamunaog kung naman na munaog na gina siya kapalitan dili na siya ingon nga mabawasan ang ga-rotate gina siya permi. Sir, kung tayo order na sumbok sa suspension of military operation o si Sumayan sa mga Kung na suspension of military operation, i-execute kaya po na to. Siguro sa pinaagi na lang sa pag dito sa bukid, but di na siya mag-apply man good sa tuwang area kaya wala man tayo NPA. Siguro sa mga areas nga napay confronted threats, if ever man baka magano sila but sa bagay hypothetical man question wala pa man boy nag-declare og sumo kay labi na to sa una nga brag but karon atong tanawon dili lang ako pangunahan but siguro wala na siguro na may tabuan kay wala na guerrilla front nga existing sa tibok from 87 ka guerrilla fronts company size na sila nga CTGs during 2019 zero gina siya pagabos 25 calendar year 2025 zero wala na guerrilla fronts. Ganong ginatagaan ako nag-emphasis lahi ang NPA nga vertical kanang panggira gyud lahi ning guerrilla fronts mao ni ganin di ba may madungag guerrilla front 53 57 mao ni siya ang sakit sa ulo kay naa siya capability magipag gubat naa siya mas kusog iyang capability mag-organize mo nang mapatay nimo ang 50 naay mag-replace paspas kayo mas baka mas daghan pa. So mo na iyang distinct nga kakayanan no mag-organize o mag-infiltrate. So wala na ana ron ang tibok Pilipinas. Ang nabilin karon puro mga vertical forces nga burara pug mga bandido na lang sa bukid nga ginagukod nimo kay di pud sila capable mo sulod og mga sitio, mga barangay mag-organize kay mga militar lang gid ni sila pud ang ilang military works lang gid sila naanan. So mo na siya.
Question pa. Kimura ka presko na sila dito kanya na sila preskon po. So, isa man. Ay, nari si ma'am dayo. Hi, ma'am. So, question pa. Uy, Bian, ikaw saba kay kaganiha ba? Question. Dali. Wala na question? Francis daw. Sige, Francis. Sige, Ang latest nga nag-declare og insurgency freeze ang Valencia City, no? So matingala ta usahay no kay city unya declare, no? Sa southern part sa Bukidnon naatay pulo ka munisipyo nga gihatag actually sa tuwa, no, from the previous years, pero originally dili gina siya tuwa nga area. Kay ang kalaban nga nagliog dira is North Central Mindanao Regional Committee. So pagsulod sa 10ID kanang pulo halos na hurot na gina kay na dismantle na to dira ang Pedler, na dissolved na to dira ang Weekend Guerrilla Front 57. Hinungdan nga nidagan sila dito boundary sa Caraga region ug sa Davao region sa taas, no, nga dito pud sila na impasse, no. But kung atong tanawon diri sa southern part sa Bukidnon, San Fernando, Damulog, Dangkagan, Kadingilan, Kibawi, Kitaw-Taw, Don Carlos, Maramag, Quezon, o 23 lang actually ka barangay sa Valencia City ang ato ang gunit dira, but na-declared na siya except sa Quezon, no. So mo na lang ang wala, but ginalihok na nila kay wala naman ang confronted threat. So siguro more on documentary requirements na lang na siya og mga session sa sangguniang bayan, no, kay ang purview ani dili naman ni wala na siya militaryan ni actually, no. Nana ni siya sa LGU through Municipal Peace and Order Council kung saan nila pag-declare sa ilang basta ang importante wala na confronted threat. Actually daog na ta, no, gusto lang nato ipakita pinaagi sa to ang one message many voices sa to ang strategic communication, sa to ang naratibo as a gobyerno, as a nasod, nga aside sa tinuday nga istorya wala na gyud ang 10ID, gisuportaan kini siya sa mga LGU, sa mga katawhan, sa mga IPs nga nag-ingon nga insurgency free me. Kay dili lang ni siya basta-basta declaration nga papel, naani siya yung mga seremonyas, naani siya yung mga ritual nga nag-ingon nga sa kalisod-lisod sa atong sitwasyon sa una nga nakadaog gid ta ang taas nato nga gubat paniggubat sa ila nagresulta gid og kamamayuhan, og dapat suportahan nato ni og dili na nato sugtan nga makabalik sila. So dako na siya nga butang dira nato maingon ang kadaugan, dili lang sa military nga side nga na urot nato ni military ang ilang mga armed threat groups, kundi apil tanan full of nation approach, and at the same time katong pagkawagtang gid nila ni declare gid nga insurgency free. Burag lain kayo ingnon nga halimbawa sa drugs, drug free barangay ko, musugot baday ko sa community nga niuyon ko ana nga i-declare nato na. So dili ta musugot nga makabalik ang drugs, but dili na siya but pasabot nga walay mo attempt mo balik sama sa drugs gyapon, no. So ana lang kauban nato tanan mo nay kadaugan sir pag na declaration. Okay, since wala na pangutana, pero extra na nato ni. So since wala na pangutana, so parting shots na lang ni Major Gadon. Sige sir, intro extra, no. So again, ang ato ang 10th Infantry Division, Philippine Army sa pagpanguna sa ato ang bagong commander, ang ika-17 ka commander sa 10th Infantry Division, Major General Alvin Luzon. No, ang amuang pasalamat sa ato ang press corps sa kanunay nga paghatag og higayon nga maka-update ta og ato ang gina-ensure nga padayon ang mga military deployments nato pag-abot sa pagmintinar sa peace and order situation, no. Labi na gyud sa aning nga mga panahon nga Yuletide season, no, nga dagan og lihok ang ato ang mga katawhan. So naagi hapon ang atong makasundulan ug at the same time wala gibayan ang ato ang mga kabukiran, no. So Merry Christmas sir in advance sa tanan, no, sa ug mabuhay ang
Davao Region.